susunod. Ano lang po yun, yan yung mga men in action. Alam ko may masusunod pa daw yun. Sige po, pagpalang umaga po sa ating lahat. Indeed, the Lord is great and good. At of course, before we start, I will be welcoming please dalawa. Tatlo. Ating pong kasama today. Ating first timer as we proceed. So, nahin na natin si Brian din, katukayo ni Kuya Brian. Invite ko yan sila. Classmate ko na ng college. And then, yung sister ni Akisha, si Samantha. Hindi pa kayo mo. Ito si Brian. Samantha. And of course, si Reggie. O Reggie ba? Invite din ko. Welcome po sa ating Christ of the Philippines. Matasan, pray na hindi po ito una at huli dahil Lord willing will be seeing you sa mga susunod na Sunday or mga gawain din para sa mga kapatid. We are now in the third series ng Sunday for our Book of James. At ito pong topic natin, medyo masasabi ko, hindi lang siguro timely, but it is needed to really understand yung ating pong pag-uusapan. And before that, gusto ko pong tanongin ko po kayo ngayon today. Meron bang pinakamahirap na trials na dinaan mo sa buhay? Kung mayroon, ano kaya yun? Okay, isipin mo yun. Pangalawa, at this point of time ba, easy lang ba yung buhay mo? Ibig sabihin, walang any thrill, walang mga, parang sarap lang ng buhay. Pero at the same time, parang hindi mo rin na-enjoy. Masarap na ang buhay, hindi mo rin na-enjoy. So, yung dalawang sitwasyon na ito ay, ang tanong natin sa pangatlo, kung ang trials ay bahagi ng buhay, pero kung wala ka namang trials, ano naman ang buhay? So today, ay gusto ko po kayong dalhin sa isang realidad na sa buhay na ito ng pagka-Kristiyano ay meron at mayroon tayong kakaharapin na trials. Either we put it tasting or sabi ng mga iba is temptation. So magkakaibang wordings po yan. So before that, I will be reading from James chapter 1 beginning from verse 2 hanggang 8. So yung ilang talata lang from verse 2 to 8 lang muna yung ating pag-usapan for today for this topic. Sa American Standard Version, ito po ang binabanggit sa passage na ito. So James 1 verse 2 to 8. Count it all joy, my brethren, when we fall into manifold temptations. Sa ibang word po yung manifold na yung various, iba't iba. But verse 3, knowing that the proving of your faith worketh patience, and let patience have its perfect work, that ye may be perfect, entire, lacking in nothing. Verse 5, but if any one of you lacketh wisdom, let him ask God of God, who give it to all liberally, and upbraid it not, and it shall be given to him. Then verse 6, but let him ask in faith, nothing doubting, for he that doubteth is like the surge of the sea, driven by the wind and tossed. Yung verse 7 to 8, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord, a double-minded man, unstable in all his ways. Tayo po muna yung manananin. Kinikilala namin yung sovereignty sa buhay namin, Panginoon. At yung sovereignty na rin yun ang siya naging dahilan para kami ay makaranas ng iyong pagkilos sa mga panahon na kami ay haharap sa mga hamon sa buhay. Whether we call it
trials, testings, and even temptations in life. But being a follower of yours is indeed a reality na pwedeng kami at present, yung mga ilan, ay humaharap sa matinding pagsubok. O yung mga ilan naman, it is an easy way of life because wala pong nagaganap na mga trials and testings. Pero kahit sa ganitong kalalagayan, tulungan niyo po kami na mas lalo namin unang maintindihan ang aming pong standing sa iyo bilang mga anak mo at followers of your kingdom. Ganun na rin ang iyong salita na aming pong pag-uusapan ay maging isang pagkakataon na muli pong maipaalala sa amin na in whatever circumstances that we are in, you're still God at work. Hindi man namin ito nararamdaman, hindi namin ito nakikita. But because you are a God who is all-knowing, na pwede mo pong samahan kami kahit sa paningin namin parang wala yung pagkilos. And allow us to be also that indeed our life will be transformed in every circumstances na may mga pinaharap kami hamon sa buhay. That we could also reach in that maturity na kapag may mga pagsubok, mas lalo po namin ma-enjoy dahil nagpakahulugan naman na ikaw din ay kasama din namin. Thank you, Lord, for today. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Sa buhay Kristiyano po, ang kaisipan ng mga ilan ay easy life lang siya sa unang pagtingin. At mahirap din sabihin na kapag ikaw ay nag-share ng gospel, the Word of God, o lahat yung mensahe ng Diyos, ay huwag mong sabihin na yung life is a life with a bed of roses. Huwag niyo pong i-generalize. Kasi ang nangyayari po niyan, baka mag-expect yung sinisirat niya ng gospel na maganda palang maging isang Kristiyano at masarap mabuhay. But in reality, there are thorns of life o yung mga mahihirap na circumstances behind the good things na maganda, na bed of roses. So, ibig sabihin, pwede natin sabihin na ang life sa pagka-Kristiyano o pag kumilala ka kay Lord, ay mayroon talagang magandang buhay. Pero behind of those things, ay expected natin na mayroon din mga mahihirap na kailangan nating harapin. Kaya, ibig sabihin lamang, ang ating topic for today is turning trials into triumph. Pakisabi mo sa katabi mo, turning trials into triumph. Itong Santiago ay nabanggit na rin natin na yung mga Christian na sinusulatan ni Santiago ay talagang na-scattered sila sa iba't ibang lugar at nakaranas sila ng matitinding pagsubok sa buhay. Lalo na yung kanilang faith, as we say. Dahil because of their faith to Christ, ay isa sa mga kanilang kinakaharap at this point of time, ay talagang pagsubok not only in the spiritual aspect, but even the physical part dahil may persecution na sila ay nakakaranas ng suffering. So, ibig sabihin lamang, kailangan na ibanggitin ni Santiago yung realidad ng buhay Kristiyano. At pinapakita ho dito na ang buhay na mayroong mga pagsubok pwedeng magamit ng Diyos para tayo ay magtagumpay. Iniisip ko lang kasing gagamitin ko example pero hindi naman siya masyadong connected. Pero pwede rin natin sabihin na halimbawa, nakakakilala kayo masyadong sensational ngayon si Diwata, di ba? Kung nakaka-relate kayo, pero of course, hindi naman natin masasabing malalim yung pagkakilala niya kayo. Pero along the way, may mga principles na pwede natin isipin yung journey ng kanyang buhay. Na nathala siya sa balita na siya binugbog, di ba? Tama po ba? Dahil mayroong sa kanyang at that time daw ay nagtatrabaho siya sa construction. 5 years daw siya nagpo-construction. Iba pong kanyang dinaanan. At natilibay siya dahil pinagtulungan siya. Pero ngayon, ang tinatawag sa kanya, hindi na siya binubugbog. Kundi siya na ay, ano po?
tinuturo. Alam na alam niyo talaga, relate na relate kayo, no? Pero kung sa atin sa inyo po ngayon, maraming mga karanasan niya sa buhay na sa ngayon ay naging kwento na sa tingin natin ay nagamit para siya ngayon ay umangat yung kanyang kalalagayan. Of course, maliban pa yung mga media, yung mga taong personalities na tumupunta sa kanya, ay parang naha-highlight po yung kanyang kasikatan at this point of time. Pero hindi natin alam na may dinaanan talaga siya sa buhay na mahihirap. Pero nagamit po yung mga hihirap na sitwasyon na yun para siya ay umangat at makilala sa panahon na ito. Gusto niyo ba maging diwata? Pag naman sa akin, kasi siyempre iba yung buhay na mayroon siya. Pero gusto ko kong i-point tayo ganito. Is there, kung mayroon man sa buhay mo na dinanas mo nung ikaw ay pwedeng lumalaki, at this point of time nahihirapan ka pa rin, pero when there's a time na ikaw ay nagkaroon ng personal na relationship kay Lord, mayroon bang nangyaring pagbabago? Kasi kung mayroon, ibig sabihin na nasa tama ka pa rin lakbayin. Lalo na kung mayroon kang ugnayan na personal relationship kay Lord. So, ano yung pinapakita nito? May 4 na pinupuntos si Santiago dito sa mga kanyang sinusulatan. The word count, ibilang, ay ibang word kasi pasalamatan. No, and then yung let, at saka ask. So, yun yung 4 na issues na yun na parang mahalagang bahagi para magamit na yung trials na mayroon ka. At this point ka, kung maharap ka ng trials, ay magamit yun na mahalagang bahagi sa buhay mo para ikaw ay magkaroon ng tinatawag nating pagtatagumpay. So, yun po yung isipin ko natin ngayon. Kung may trials ka, pasalamat ka kay Lord. Kung wala ka namang trials, dapat hindi ka rin maging isigulaki. Kasi posibilidad na kapag hindi ka rin handa sa mga negatibong mangyayari, baka mahirapan ka rin along the way. So, unang ating pag-uusapan ay count it all joy when you fall in various trials. Verse 2 po yan. Actually, sa Tagalog, medyo yung tinatawag nating translation ay pag sinabi natin kasing count ay parang ipinapalagay mo na bahagi siya. Part siya na mahalaga, imperative na word. Pero sa Tagalog kasing version ay ito po ang sinasabi sa Magandang Balita Biblia. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. So, yung ginamit, magalak. Though yung word sa American Standard Version is count it joy. So, parang kung ilalagay natin yung unang gustong ipakita po ni Santiago po dito, na ang realidad ng buhay, makakaranas talaga tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, o hindi lang pare-pareho. Mayroon pong pagkakaiba-iba. Sa ngayon, kung ilalagay mo yung pagsubok mo 5 years, kung mayroon ka nadaanan, the same pa rin ba hanggang ngayon yung pa rin ba yung pagsubok mo? Kasi kung magkaiba, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Santiago at itong binabanggit natin, na yung various trials na yun ay magkakaiba sa iba't ibang circumstances ng buhay. Na ibig sabihin lamang ay dapat nating maintindihan, we must count it a joy that the reality of life, tayo po ay haharap sa iba't ibang uri ng trials sa buhay. Para kung ilalagay natin sa iyong buhay pagka-Kristiyano, magpasalamat ka kung humaharap ka ng mga pagsubok. Parang paradox kasi parang sa buhay natin, ayaw natin ng mga pagsubok, di po ba? Sino gusto po ba ng pagsubok dito? Wala nang gusto tumas. Kasi realidad naman talaga, ayaw natin yung mahirap na mga inconveniences sa buhay, lalo kapag nakakaroon ka ng testings of life. But in Christian life, yun po pala'y bahagi. I-count mo siya na mayroong kagalakan. At sa
sa katotohanan nga po, kung ilalagay natin, kung ganun pala ang Christian life, talagang maintindihan mo na hindi pala madali. Sabi mo sa katabi mo, hindi naman talaga madaling maging Kristiyano. Kasi may mahirap talagang dadaanan. Pero as you go along, as you walk with God, and you know that trials is part of it, at reality yan, dapat i-count mo. Gamitin mo siya, kung ibilangin mo, bahagi siya, at magpasalamat ka sa Panginoon. Pero siyempre, yung mga pagsubok naman, minsan nagiging isa itong mas lalong mahirap para sa atin, lalo kung yung ating response. So, ibig sabihin, if you have trials in life, your response to various trials will make you or break you. Kasi kung yung 5 years na binanggit ko kanina na pagsubok mo at andito ka pa rin kayo tumalakad pa rin kay Lord, ibig sabihin will make that makes you. Or nakapagtagumpay ka doon sa bahagi na yun. Pero kung hanggang ngayon ay yung pa rin at hindi ka pa rin sabihin siguro mahirap pa rin yung dinadaanan mo at hindi mo pa rin nakikita yung triumph, pero pa rin purpose si Lord along the way. Na of course, aalamin po natin dapat yun sa Panginoon. So, count it all joy when you fall in various trials. Kasi yun po pala ay bahagi ng buhay at dapat po nating harapin ng mayroong tamang pagtingin. Or yung tinatawag nating perspective. Kaya ang ginamit ni Santiago, hindi kundi when, kung kayo ay haharap. Ibig sabihin, there is a tendency, there is a reality na mayroong pagsubok na kakaharapin. Sa panahon ni Jesus Christ, when He is teaching His disciples, like pag binasa niyo po yung John 16 verse 33, ang pinanggit niyang word doon ay, magbunyi kayo sapagkat ako ay nagpagtagumpay. Okay, mas magandang basahin natin yung verse na yan as we look at Jesus' teaching on how He taught His disciples to face trials in life kahit kapag wala na siya. Particularly dahil John chapter 16, ay part na po ng kanya pong madaling pag-alis na. Part na ng muling mga panahon ng kanyang buhay. John 16 verse 33. At kung babasahin po natin, yan yung mga verses na huli dito sa chapter 16 ng John. Sa Tagalog, ito pong sinasabi. Sinabi ko ito upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan at pakikipag-isa sa akin. Mayroong kayong kapighatian. So, ginamit na dito yung suffering sa English, so kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit, ito ang magandang balita po dyan, lakasan ninyo ang inyong loob. Mapapagtagumpayan ko o napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Dito wala pa yung cross as para as yung kanyang pinaka-final destination and mission. Pero dinideclare na niya sa kanyang mga disciples, darating yung panahon, haharap kayo ng iba't ibang kapighatian. The same as Santiago is saying doon sa mga sinusulatan niya, and even Jesus Christ. Pero ang binanggit po niya ay magalak kayo, magkaroon kayo ng kapayapaan dahil napagtagumpayan ko na. Ano pinapakita niya doon? That in Jesus Christ, in every trials, as you look to Him and trust Him, there is triumph over trials. Amin po ba yun? So yun po yung nakita natin. Even Paul, sa panunulat po niya, basahin na po yung Acts chapter 14, verse 22. Binabanggit niya po doon na yung kanyang kahit sino man, sabi niya, I think we could look at 14 ng mga gawa, verse 22. Ito po ang sinasabi niya sa bahagi na yan. Okay, as we look at, pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Ito magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. The same Paul that coined yung teaching ni Jesus Christ na binanggit po niya rin naman habang sumusulat siya at sa writing na mayroon si Luke.
ay binabanggit ni Pablo sa mga Kristiyanong nagkakaranas ng mahirap na sitwasyon na mayroon talagang kakaharapin mga pagsubok. So, dapat naintindihan po natin po yung bahagi na yan. Iba't ibang trials, either sickness, accidents, disappointment, death. Yesterday, ay meron po tayong isang asawa ng pastor natin sa Daraga Albay ng CTTV, si Pastor Raymond Mayor, ang kanyang asawa si Larry, isang engineer na talagang yung faith niya sa Panginoon ganun katindi. Kahit na yung last breath po niya, kasi ang kanyang case po ay stage 4 breast cancer. May 2 anak na naiwanan, isang lalaki at isang babae. Sa kanyang sulat, doon sa kanila na yung mga kapatid po niya. Nung nabasa ko po, pinabasa ko dahil yung isang kapatid niya na nag-post po noon ay nasa Thailand, isang babae na may napangasawa na Indiano at nandun nag-work isang teacher sa isang, I think, public school sa Thailand, ay binanggit po niya doon yung kanyang mga huling bilin sa kanyang mga kapatid. Na kahit na anong mangyari sa buhay, huwag kayong bumitaw kay Lord. At manatili kayong tapat hanggang wakas. Yung binabasa ko, grabing faith nito, kapatid na ito. Na kahit na yun, alam niya, last part na ng kanyang buhay, nag-i-encourage pa siya, lalo na sa kanyang mga kapatid. Anong life na mayroon ka ngayon that could make you na yung pwede mong sabihin na kahit na yung pinaka-hardest part ng buhay mo, pwede pa ka rin magbigay ng encouragement. Dahil yung purpose ng buhay ay mahalaga. Lalo na kung kilala natin ang ating Diyos. Ang mahirap lang kasing bahagi kapag hindi tayo lalo't handa na humarap sa trials dahil gusto lang natin yung buhay na maayos. Kapatid, mahirapan ka. At ang mahirap pa dyan, kapag may mga various trials, ay yung attitude na meron ka ay magiging complainant ka sa pwedeng nagaganap. Lalo hindi mo matanggap yung nagaganap sa buhay na mayroon ka. Of course, alam natin that the devil is part of doing things para tayo ilayo kay Lord. At ganito po ang sitwasyon po yan. Yung mga ibang preacher ay sasabi, halimbawa, ang isa bang hindi Christian, nakakaranas din ba kayo ng pagsubok yun? Yes. Pero paano inaharap ng tao na hindi Kristiyano yung pagsubok? I-compare mo sa isang Kristiyano na nakakaranas din ng pagsubok, ano kaya rin yung response? Yan. So, yung dalawang kaisipan niya. Pero, sa tingin nyo, mayroon pa bang, kumbaga silalagay natin ganito, bakit ka nakakaranas ng mga trials? Ibig sabihin ba ay ang diablo'y mas matindi ang kilos sa'yo kaysa yung unbeliever? Yan. Ang realidad, na habang lumalapit ka kay Lord, doon din kumikilos ang kaaway para ilayo ka. Yung mga Christian unbeliever, hindi na masyadong yung issue kay diablo. Tama po ba? Kasi talagang hawak na yung buhay nila. Pero ikaw na kumilala kay Lord, may relasyon kay Lord, pipilitin ka niyang ilayo o sisirain ang iyong pananampalataya. That's part of pwedeng gagawin ng diablo. Pero take note, ang sinabi ni Jesus Christ doon sa John, binanggisa natin kanina, na pagtagumpayan niya. Meaning, pwede ka rin magtagumpay kahit sa trials na pinakaharap mo ngayon dahil kay Kristo na kasama mo na siya nagbigay na ng pagtatagumpay. Na ibig sabihin, nawa, hindi ka rin bumitaw tulad nung sinabi nung Sister Lalim Mayor. Sa po siyang architect, napakaganda natapos niya na work. Actually, siya pa yung isang nagdisenyo sana kung itutuloy yung ating project sa National Office na Building Project. So, meron kasi mga changes at iraratify yung bagong changes ng pagtatayo ng CTTV building project. But to tell you the truth, God is at work na yung response lang natin magkakaroon ng problema.
Pero kapag naintindihan mo na yung trials is part of it, masasabi mo, count it all joy. Your attitude will be, that will make you not to break it. Dapat natin isipin po yun. So second, na pwede natin pag-usapan dito. At ang tanong, bago natin inahin yung pangalawa, posible kaya na pwede tayong mag-rejoice in the midst of trials? Posible kaya? Isipin niyo po yun. Could we have the possibility to rejoice in the midst of trials? Pakitingin mo nga yung katabi mo kung may trials siya. Kapag kunot na po yung mukha, ibig sabihin medyo iba dinadaanan niya. Pero yung pag nakita mo kanyang mukha na talaga naman nag-glow pa rin, yung kanyang aura ay talagang may halo pa. Kahit matindi yung trials niya. Ibig sabihin, alam niya kung ano yung dinadaanan niya dahil may kasama siya, Lord, na kumikilos at sasamahan siya. Alam pa rin niya mag-rejoice. Pero in reality, it's hard. Tama po ba? It's hard. Why? Kasi sa atin, ayaw natin talaga yung mga inconvenience sa life. Pero part po kasi siya talaga, kaya hindi po pwedeng alisin po. Hindi po pwedeng sabihin natin, wag na Lord. Isipin niyo po ang isang goal. Pag pinaraan niya sa process para siya maging isang totoong pure na 100% na gold, ang dami po niya. Pag hinukay po ng isang miner, yung hukayan ng mga gold, ano po yan? Napaka-rough, napaka-pangit kung titignan. Yung halimbawa, kung malaki man siya o kung diamond nilagay natin. Pero pag nahukay po yan ng isang miner, ang gagawin po yan, lilinisin muna. So, maraming process, maliban sa tubig, itadaan sa mainit, sasalangin, at ang dami mga process hanggang sumantong doon sa talagang yung, actually nga, yung ginagamit na horno para talagang pag sinalang po yung raw materials na gold na yan, para maging siyang 100% gold, tinding init po yan. Habang naiinitan, kumikinan yung pagkagul niya. Hindi na po. Pero yun po yung pamamaraan para maging isa siyang 100% gold. Ayun po ba? Eh kung gusto mo maging isang 100% Christian in the Lord, in the process, dapat maintindihan natin na parte po pala siya. Kaya kailangan natin magkaroon ng patience. Kaya, knowing that the testing of your faith produces patience sa verse 3. At kung produce po siya na bagahuli, naaalis yung mga rough part ng buhay na mayroon po tayo. At sa pamamagitan po ng pag-produce ng patience po, ay magkakaroon po tayo ng, kaya binanggit po ni Santiago po dyan, the right knowledge of concerning value of trials make it possible to have joyful attitude. Kaya trials, test of our faith, faith tested can bring the best in us. Like the gold. At maging si Peter, nung sumusulat po siya, sa 1 Peter chapter 1 verse 7, ginamit po niya yung example na yun, na talagang para maging isang 100% na pure gold ay kailangan i-purify po siya. Sa isang athlete, diba, lagay na lang natin ngayon, marami tayong mga lumalabas na mga athlete, iba't ibang larangan sa boxing. Itong, I think parang hapon ata, anong tawag natin dyan, yung gymnast. Though of course sa weightlifting, yung ating pangbato sa Olympic ay hindi na siya naka-advance sa Paris Olympics ay by 2025 ata dahil yung pagbuhat niya hindi na talaga kaya. So may iba rin sitwasyon.
Pero sa training na mayroon ang mga iba't ibang uri ng sports, isang atleta, grabe ho yan. Discipline ng time, discipline ng bawat practice, discipline pati sa pagkain. Di ba? Pag gusto mong, mayroon tayong isang coach dito, si Kuya Michael, no? Coach po natin, coach po yan sa, I think, naging Milo coach pa po yan sa mga school and everything. Alam po niya kung anong klaseng discipline ang kakailanganin ng isang gustong maging mahusay na atleta, either basketball, boxing, at iba't ibang uri ng larangan ng laro. At yung training na yun, kakailanganin niya para talagang maging isa siyang mahusay na atleta sa anumang sports sa kanyang sasalihan. Pero at the end of the day, yung lahat ng mga sacrifices, lahat ng mga hardship, kapag haharap na po siya sa tinatawag nating competition, doon lalabas lahat ng mga hard work na yon hanggang ma-aim niya na gusto niya maging isang champion. Lagyan na lang natin si Manny Pacquiao, bakit siya nagiging, sabihin natin, umabot sa 8 division champion. Grabe mo naman talaga. Isipin mo na lamang yung habang nagtitraining, papaluin yung tiyan mo. Meron ganung part ng training niya, yung jogging pa lang, ilang kilometro, yung pa lang doon sa mga sparring and lahat ng mga workouts, talagang kailangan niyang daanan po yun. Pero at the end of the day, kapag nandoon na sa mismong labanan, makikita natin ang isang champion. Why? Because he knew how to live a life, that attitude of discipline, para siya ay yung training mahalaga, para siya ay maging isang champion. Kaya nga yung buhay natin pagka-Kristiyano, hindi yung talaga ganun ka-easy kung ilalagay natin. There are always hardship that make us to become more Christ-like, as we say. And then yung testing na yun, bahagi para tayo ay makita natin na magkaroon tayo ng pagtatagumpay. So, yung patience is not a passive acceptance of circumstances. Actually, kapag in-interpret niyo po sa Greek word, hindi ko na po ilagay dyan sa slides natin, yung salitang patience ay homophone, na from the preposition of homo, which is under, at yung mino, to remain, to be able, so to abide. Kaya kahit na anong matinding circumstances na mayroon ka, posible kang mag-rejoice even in the midst of trials, because the trials will produces patience. Sabi mo sa katabi mo, pag humaharap ka ng trials, may patience na napoproduce. Patience. Hirap po yan. Kaya natin na madali ang ibuka. Pero the more na mayroon pong mga pagsubok, napoproduce po sa atin ay yung pagiging patience. Actually nga po, yung word na patience din, it denotes exhibit steadfastness, constancy in the face of the formidable difficulties. Nagkakaroon din po ng courageous perseverance na lalabas in the face of suffering. Yung pagpapatuloy, even when it is rough, despite the circumstances. At yung quality of steadfastness na puproduce po yan kapag nakaka-experience ka ng matitinding trials. At na-develop yung patience habang ikaw ay nagpapatuloy din sa pagsunod sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, meron pong benepisyo po pala ang pagharap sa mga pagsubok. So, pwede kang mag-rejoice in the midst of trials at yung attitude mo, mahalaga po yun. At mag-produce ng patience. Ano ba yung benefits na pwede natin ma-enjoy? Wow! Eto na, may mga pagsubok po pala, ang result po niya, may mga benepisyo. Kung gusto natin benefits, ayaw natin. Benefits yung gusto natin. Hindi po pwede yun. Harapin muna yung mga mahihirap na circumstances bago mo ma-enjoy yung benefits na yun. Kaya pinanggit po dyan sa verse 4,
let patience have its perfect work. At ano yung mga benefits na pwede natin makita po dyan? Ito po, ano? To truly turn trials into triumph, we must let patience do its work. So, tingnan na natin yan. Ibig sabihin, napuproduce ay patience. Not only that, for when patience has had an opportunity to work, it produces, ano po yan, word? Maturity. Wow. Ibig sabihin lamang, instead of complaining doon sa first part na isang result, ay dapat nagkakaroon ka ng rejoicing. So medyo ano po yan, opposite. Instead of complaining, ang dapat response mo, dahil may benefits po pala na mapuproduce sa mga pagsubok, is you are rejoicing. Ganda pong tingnan po yan. At hindi lamang po yan. Dapat maintindihan mo na yung maturity ng iyong buhay pagka-Kristiyano ay isang beneficial resulta dahil sa mga pagsubok na natadaanan sa buhay. Mahirap lang po kasi na isipin natin na yung maturity level ay doon lang kapag ikaw ay maayos yung situation mo. Hindi po, doon sa mga matitinding pagsubok, napoproduce din po dapat yung ating pagka-malalim sa pagkakilala kay Lord at yung maturity na yun ay napoproduce din at the same time. Sa New Testament, kung titingnan natin ang pinag-usapan na maturity ay na-attain to spiritual manhood in Christ. Kung sabihin yung ating life journey sa ating Panginoon. Pero para ma-reach natin yung full maturity, maintindihan natin na yung spiritual matters ay part ng ating pong journey sa buhay, sa pagpapatuloy sa paglilingkod. Kaya nga binanggit natin ay hindi na dapat tayo maging isang baby in the Lord kapag tayo ay nagpapatuloy sa pagkilala sa Kanya. At kapag tayo nakakaranas ng pagsubok, doon din nagiging resulta ay naiintindihan natin yung maturity level na mayroon po tayo. So yun po yung maganda po dyan. Ang liman po dyan siguro ay ilagay natin maliban sa yung patience and maturity. Tingnan nyo na lamang. Every trials na madadaanan mo at pagtatagumpayan mo, ano yung naibibigay dito nito sa iyo? Na either, halimbawa, ano ba yan? Either financial ba na testings, pero pag natagtagumpayan mo yan, ay nandoon yung pag-boost ng blessing. Inaambis naman natin dito yung pananaw na ay, kailangan ko pala ng testing para ako i-bless ng Lord. Huwag naman gano'n kasi ibang konsepto po yan. Pero ang dapat natin intindihin na yung mga trials either minsan hindi natin ini-expect na darating, di po ba? Halimbawa, nagkasakit. Ano bang mga reason ba't nagkasakit? Dahil ba may immune system? Dahil ba sa mga tinatawag tayong genetic na word, sabi ng mga science, part na yan ng buhay na kapag magulang mo daw ay isang mayroong illness na ganito ang kinalakihan at namana mo yung word na sinasabi nila. No? Pero sometimes di naman talaga dapat manahin yun kasi bakit pamamanahin, sakit pa. Di ba? Ano dapat pamamanang makakatulong na maayos na buhay ang kalalagayan? Halimbawa, gusto niyo bang mamana yung pagiging isang, kung cancerous pinamatay ng inyong mahal sa buhay, gusto niyo bang manahin din po yun? Ayaw natin, siyempre. So, may iba naman po yun. May mga sakit na dumadaan o kaya na nararanasan ng tao dahil din sa tinatawag nating either kapabayaan sa physical na kalalagayan. Ang katotohanan po yan, habang tumatanda ka, maiba-iba yung physical na paglaban sa mga karamdaman. Pero kung kahit na tumatanda ka, pero maayos pa rin yung iyong diet, mayroon pa rin proper exercise,
yung tamang tulog, hindi ka nai-stress dahil yung stress ay kinalalaman sa minsan ay nagiging resulta rin ng sakit ng tao dahil matinding stress. At sino dito yung walang dinaranas na stress ngayon? Pitas nga pa ngayon, wala kayong stress sa buhay? Yung sabihin yung asawa, yung may mag-asawa, yung stress sa asawa. Walang ganon. Masyadong personal naman na yung pag sinabi mo stress ka sa asawa mo. So, huwag naman sabihin nyo na lang na ikaw ay hindi nakakatuwa. At si Batado personal na yun. Pero ang katotohanan ko yan, yung tamang perspektibo sa buhay, kailangan natin yun sa pagharap, lalo kung sa physical aspects ng pamamaraan sa buhay. So, in that way, yung last part natin, let Him ask of God. Sa verse 5 to 8 ay binanggit po yan ni Santiago as we see this fourth part ng pagharap sa ating mga trials na parang maging isa siyang tinatawag natin trial. Kung lagay natin yan, tingnan natin yung verse na yan, verse 5 to 8 sa Tagalog na version. Sa panunulat po ni Santiago ay dapat natin tingnan na may kakailanganin ng karunungan para tayo ay magtagumpay doon sa mga test natin sa buhay. Tingnan natin yung verse 5 and 6. Sabi po niya sa Tagalog, ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumpat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong bago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Tingnan niyo, parang ang layo na pinag-usapan trials, pero dito ang pinag-usapan wisdom. Ano bang mayroon dyan kung ilalagay natin? Napakasimple lang kung ilalagay din natin yung pag-analyze po niya. Kapag humaharap ka ba ng trials, tama pa rin ba yung pag-iisip mo? Yung mga decision mo, kapag may mga testing sa buhay, lalo kung may temptation, lalo na, tama pa rin ba, right pa rin ba yung pipiliin mong desisyon? So, dyan pumapasok yung wisdom. Why, even in the midst of trials, let us the Lord that will give us proper wisdom. Not only to understand what you are facing in life, but to know what to do in response to the trials in life, even temptations. Ito po ang nangyayari po kasi, na kapag humaharap ka ng trials, maraming kaisipan yan na papasok sa kaisipan mo. Either, halimbawa, you're in need of money. Naiisip mo agad, yung kapitbahay mo, mayaman yan. Pag umutang ka sa kanya, sigurado, hindi ka naman siguro pahihindihan. Kaso nga lang, nung panahon na umutang ka, sabihin, wala naman pala siyang pera. Nagkaroon ka ng frustration. Ito pa, bakit nagkakaroon po ng mas matinding result ng trials na mayroon tayo? Kasi yung response natin at yung mga decision natin and action natin ang layo doon sa gusto ng Diyos na dapat nating gawin at takbang. Kaya tuloy, nagkakaroon tayo ng complaining or question mark, ba't ako nagkakaganito? Sumusunod naman ako sa iyo, Lord. Pero ang katotohanan, may pinaprocess yun sa buhay mo, sa desisyon na ginawa mong mali. Marahil, kaya result po niyan hindi naging tama at solusyon ang nailapat sa trials and testing ng buhay. And that is why pumapasok yung wisdom. Katotohanan po niyan, lahat po tayo ay binibigyan ng karunungan ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, karunungan ang kailangan natin para sa mga trials ng buhay. Yung mga ilan sa inyo, nawawala na sa wisyo.
Huwag nawa. Kasi lalo na kapag ito po maliban sa mga iba't ibang sitwasyon, ay mga emotional aspects, hindi lang dito sa mga kabataan nag-speak po yan, kahit sa mga adult. Pag hindi stable yung emotion mo, at yung mind mo sa tamang direksyon na gagawin mo, nakakaharapin mo, lalo magdidesisyon ka, kailangan mo ngayong mas lalong lumapit kay Lord. Kasi siya pa naman talaga ang nagbibigay ng tamang direksyon sa buhay. Ano naman po kayong pumunta sa albularyo kung may mga gusto kayong para po ba? Paano nandun sa albularyo yung wisdom kung may iisip nyo? Sasakit po yun, no? May mga pagkakataong gano'n. Kaya isipin nyo pa, tatawagin nyo ba? Mga nilono, para kausapin kung tama ba yung gagawin desisyon. Si Lord ang dapat kausapin at hilingan ng karunungan. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya nga, isipin nyo parang ang layo naman, hindi naman logic yung pinag-uusapan natin, trials, pero kailangan ng wisdom. Doon nga po yun. Kasi yung mindset natin, sayang nga lang yung mga, doon ako may makapagkakataong pag-usapan natin sa isang pagtuturo, yung winning your war in your mind, o yung aming pinag-uusapan sa D-group na yan. Na itong isip na mayroon po tayo, ano ba ngayon, nakikinig ka sa akin? Anong katotohanan? Marami kang iniisip na iba. Tama ba? Amen. Pakisabi mo sa katabi mo, wisdom. Iisip mo ano na mangyayari pagkatapos ng service. Sabi yung pa, haba naman ng preaching ni Pastor. Gusto nang magmadali. Kasi yung mind natin, active po yan. At ang mahirap pa, kung yung mind natin punong-puno ng garbage. Sinabi natin garbage, yung mga masasamang kaisipan, iniisip mo paano gumanti sa iyong nakasakit sa iyo, at po yan mga negatibong pananaw, na kapag dinesisyonan mo na hindi ka humingi ng tamang direksyon kay Lord, paano harapin yung maling kaisipan na yan, kakaroon po ng result na mas lalong matinding problema, hindi naging solusyon. Kaya nga, if we lack wisdom, ask for it from God. Yun po yung malinaw po dyan. He has promised to give us liberally, and He will not reproach us from making such requests. Panahon po ni Solomon, di po ba? Nung siya ay mangunguna sa bansang Israel, bilang pangatlong hari na dahil si Saul, and then kanyang tatay ni si David. And then when God chooses na successor ni David, ang kanyang anak na si Solomon, ano po yung hiningi po ni Solomon? Karunungan. Sa panahon po niya, talagang walang pwedeng makapantay sa karunungan na meron sa kanyang wisdom na meron siya. Nakita naman po natin na please ang Lord sa kanyang request na ito. Kaya nga, mga kapatid, sa mga parang yung ating pag-isip ay medyo, nagkakaroon na tayo ng negative, ng iba't iba pong pagtingin na hindi na akma doon sa layunin ng Lord. Diyan papasok yung karunungan na kailangan natin ilingin sa Panginoon. So, ibig sabihin lang, yung wisdom na yon ay parte na kailangan nating hilingin kay Lord so that the trials that you are facing in life will become at magiging turn into triumph. So the wisdom to properly use trials to turn them into triumph can likewise come through proper prayer. Pray! The more na trials na humaharap o hinakaharap mo, the more na dagdagan mo pa yung panalangin. Amen? Kasi ang dami tayo ng kinakausap ng mga tao na pag nagbigay sila sa atin, mas lalong lumalala. Kasi hindi naman sila talaga, lalo kung yung kinausap yung tao ay walang tama rin, magbibigay kahit man ng proper advice. No?
mas lalo kang lulubog sa kinalalagyan mo na mahirap na circumstances. Pero the more you ask the Lord and in prayer, in proper prayer, I do believe si Lord naman ay bibigyan tayo ng wisdom. So, yung wisdom po pala ay kakailanganin natin lalo na sa mga matitinding circumstances sa buhay natin. At nawa, huwag kang magdidesisyon ng isang bagay na hindi ka sure na si Lord ay sasamahan ka. Kasi kapag nag-decide ka na wala si Lord, sarili mo pala yung nakilos lang, baka along daw ay kapahamakan din yung kahahantungan. Pero if I know and I believe, if you ask the Lord for wisdom to whatever circumstances sa buhay mo, God will always give you the proper wisdom. So, ano yung key in all of these things as we conclude? The key to turning trials into triumph ay ito yung mga pwede natin isipin. Karoon ng tamang kaalaman, or the knowledge and perspective that adversity can accomplish much good. Second, letting the patience endure adversity to accomplish its work. Sabihin talagang kailangan natin maintindihan yan. And of course, using the wisdom na binibigay ng Lord sa atin sa pananalangin natin para tayong lahat, kung mismo ikaw ay makaranas ng pagtatagumpay. And lastly, when this is done, even trials can be a source of joy for Christian. So, ibig sabihin lang, dito kasi yung lemonade, out of lemons in life ang ginamit dito. Kaya ginamit natin kasi kanina yung gold. So, ibig sabihin na ngayong umaga, naintindihan mo ba yung kalalagayan mo ngayon sa buhay mo? In the perspective of God seeing you na mayroong magandang pwedeng resulta ng trials na mayroong ka. Lalo kung naintindihan mo na ang Diyos ay kasama mo. And I pray na yung pagtatagumpay mo sa mga pagsubok ay magbigay din yan ng testimony. Either sa family, of course sa buhay mo, even in the church. Ang ating church in the 37 of existence bilang isang church, the church, not the personal, but as a church. Marami pong mga circumstances din na pagsubok ng ating iglesia. Pero katotohanan, dahil ito'y kanyang gawain at nandito kayo na nagpapatuloy na naging bahagi sa pagsusolusyon, lalo na kung pag-usapan yung mga pagsusolusyon sa mga problems, mga projects na nag-involve kayo, naging part kayo, nagtatagumpay po ang gawain ng Panginoon. Dahil ito'y kanyang iglesia. So, ibig sabihin, hindi medyo na pinag-usapan natin kanina at sa church, dahil po tayong gustong gawin para sa kanyang kaharian at itong ating church, dito sa ating mga ginagawang gawain, dalangin ko po na ikaw ay maging parte na kung anumang trials na kaharapin ng ating iglesia, pwedeng magamit yun para tayo magtagumpay bilang isang iglesia. Amen po ba? Amen. So, pagpalain po tayo ng Panginoon.